Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat i-quash o ipawalang bisa ang tatlong counts ng grave threat na isinampa laban sa kanya dahil umano sa umiiral na impeachment proceedings na may kaparehong aligasyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Ariel Inton, ipinaliwanag niya na ang motion to quash ay hiling ng depensa sa korte na ipawalang bisa ang information na criminal charge laban sa akusado. Ayon kay Inton, isa sa pangunahing argumento ng kampo ni Vice President Sara ay hindi maaring kasuhan ng criminal case ang isang impeachable officer para sa parehong offense na nagsisilbing ground ng impeachment habang nananatili ito sa pwesto. Anya kabilang sa impeachment allegations ang umano'y grave threat kaugnay ng mga pahayag na inuugnay kay Vice President Sara Duterte tungkol sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Inton na kung iisa ang kilos at iisa rin ang alegasyon na nagsisilbing batayan ng impeachment at criminal case ay maaari umanong magkaroon ng overlap sa dalawang proseso. Ipinaliwanag din ng abogado na walang malaking pagkakaiba sa magiging resulta kung motion to quash o motion to dismiss ang ihain dahil kapag na-quash ang information, mawawala ang criminal charge at madidismiss ang kaso. Samantala, sinabi ni Atty. Inton na isa rin sa mga legal na argumento ng kampo ng pangalawang Pangulo ang umaray mga procedural defects sa impeachment proceedings na maaari umanong gamitin bilang ground sa pagkwestiyon sa criminal cases. Gayunman, binigyang diin na ang mga ito ay argumento ng depensa at nakasalalay pa rin sa korte ang magiging pagpapasya sa motion to quash at sa pagpapatuloy ng mga kasong grave threat. Iginit din niya na ang presumption of innocence ni Vice President Sara Duterte hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ganito bahagi ng pahayag ni Atty. Ariel Inton. Masyado silang gigil na kahit papano magkaroon ng warrant si VP Sara. Pero hindi naman maaari yon. They should wait for the impeachment trial to end. At tingnan natin ngayon, if Sara Duterte will be convicted, yan, pwede na nilang arrestuin. Pero not during her incumbency na impeachable officer siya. Ang tingin ko dyan, pagka dininay niya yung motion to quash, ay magpapile ng petition for certiorari ang kampo ni VP Sara, questioning the order of the court na bakit hindi niya pinwash itong information na final against Sara Duterte. No? Kung mag-i-issue ng warrant of arrest yung judge, ganun din. Asahan mo, aakyat agad ng Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para questionin yon.